Di sabay. Ye that love with pureness of heart, for the grace of his lips, the king shall be his friend. Okay, ulitin lang natin sa... Ako na lang, sa 6. Train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Let's pray. Panginoon, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, sa fellowship, sa willingness ng bawat isa, Panginoon, to make this worthwhile, Panginoon, ang church, ang buhay, Panginoon, basically. Kaya po yung magkaisa, Lord, sa gawain. Dapat namin gawin na pinag-uutos nyo naman. But ngayon, let us dwell on topic, Panginoon, na medyo relevant din. Kanina, nakita namin batang preacher, Lord, but marami dito mga bata pa, Panginoon, matuluan sila. May hubog sila, Panginoon, sa paano sila dapat ay lumakad. Pag sila naman po ay nagsarili na, at nawa sila po ay tatapat sa inyo for the rest of their lives. Turuan niyo pa yung mga kailangang pantuluan. At even as, Panginoon, gabayin niyo po, Lord. Dahil parang bata lang naman kami sa inyong harapan. Kami po ay turuan niyo, Panginoon, gabayan everyday, Panginoon. Especially yung mga specific na bagay, Panginoon, kung saan niyo tinatawag. Kayo po magturo, kayo po maggabay. At patalino sa amin, bigyan ng wisdom and understanding heart. Kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so medyo naigsi lang siguro tayo kaso haba nito na ako dami ko na dito eh. So this time ay Proverbs tayo, topical. Ito, napansin nyo dito maraming aral, no? So yung title natin ngayon, doon tayo mag-focus at 6, no? Train up a child. Title natin po, Train up a child in the way of the Lord. So yan. So kaya relevant to sa bawat isa, of course, lalo may mga anak. At tayo si Sister Church, para mga anak na rin natin mga bata, tayo naman. Kaya kahit si Pastor, pag nagpatawag ng meeting si Pastor, gusto ko talaga hanggat maaari makaka-attend ako. So far nga, lagi naman na nakaka-attend. Bihira lang yan eh. Kasi nga, natututo pa rin, nag-observe ako sa kanila bilang ako yung pinakabata doon eh. So, yun. So, define natin ang sabihin ng train. Actually, dito lang alam ko na nabanggit tong word na train dito eh, sa Proverbs lang. Ibang train sa Bible, ibang train eh. Yung parang train. Pero hindi yung train na wala pang train na ganun eh. Yung sabihin ng train is parang sunod-sunod. Yan, chuchu. Okay. Yan. So actually, I believe train din ang tawag sa training. Kasi parang, di ba, sunod ka lang eh. Sunod ka lang. Hoy, lumiko sa kanan. Sunod lang yun. Kasi sunod ang train. Kaya pag tinetrain ang kahit alin, ang ngayon, tinetrain na ngayon, AI na. Kanina, kausap ko si ChatGPT. Nililito ko ba? Sabi niya, wala daw reprobate. Sabi nga sa Bible, may reprobate. Iba yung ibang definition ng reprobate doon. Okay. So, depende kasi sabi ko, sino mo nag-train sa'yo? Wala ka pang bias. Wala daw, kung ano lang. Di ba yun? Hindi mo alam kung sinungaling o dun siya train. Parang ayaw niyang ayaw niya sabihin. Nagsasabi niya nagkakamali siya, of course. Pero sa kanya, wala daw feeling siya. Tama naman, robot nga eh. Ganyan. So, yung mga tinetrain din po yung AI. Ngayon, tinetrain din lahat yan. Bata pa lang. O, tahimik ka lang. Upo ka lang. Ano pa yung mga natin dyan? Mag-pray ka din. Tumahimik ka pag kailangan. Pag sinatanong, sumagot. So, training po yun. Ngayon, kahit ng aso, tinetrain. Di ba? Depende. Ano yung pinakamatalinong hayop? Parang dolphin na lang. Hindi ko alam eh. Basta yung madaling i-train. So, pag tinetrain mo, pakita mo to, after this, ito gagawin mo. Parang programming din. Ngayon, ang nakakamangha sa mga bata, iba-iba rin yan eh. Parang tayo. Kaya, kung paano tayo na-train, kung paano tayo natuto, kung tayo ay natuto sarili natin, o siyempre, lahat naman tayo tinuruan. So, malalaman natin ngayon kung paano iti-train yung next generation. Pag may anak ka rin, pamangkin, ano man yan. Then kayo sa trabaho, of course. Pag may trabaho ka, meron kang staff, no? Meron kang under. Ganun din, train mo siya kung paano siya mag-behave, magtrabaho, at kung ano man yan. So,
So, pero dito, ang pinag-usapan natin is the way of the Lord. In the way that He should go. Mala, ano yun? Parang title ko yun. In the way of the Lord. Kasi nga, ano ba yung should? Dapat. Sino man nagsasabi ko ng dapat? Hindi ang Panginoon. Kaya papakilala natin una sa mga bata ang Panginoon. Hindi naman mahirap yan eh. Makikita nila sa atin yan. Pero ngayon, sa panahon natin, may mga kalaban tayo dyan. Paano pag sinabi ng iba dyan, wala naman Diyos. Naku, saka mag-uumpisa doon kung hindi ka, ikaw mismo, hindi ka na-train. Ang tinatanong ni Kuya EJ kanina, tama yun eh. Minsan takot ka kasi baka may ma-encounter ka. Pero nasa experience ko, yun nga eh, talagang Panginoon parang minsan sinasagad niya na ng una yung mga mahirap para huwag kang matakot, no? Pwede ka naman tumanggi, hindi mo alam, hindi ka rin dapat prideful. Pag prideful ka, mayabang ka, di ayaw mo rin patalo, di mali ka na agad nun. So, kailangan ma-overcome yun. And then, doon nga bibigay yung mga mabait naman yung iba, karamihan. Makita mo yung confidence mo, yung sa tama ka lang. So, ibang training na yan. So, yan. So, tinitrain tayo. As a child, and a young adult, and like ko nasa utak nga yung sa dati kasi may magaling na rin mga preacher doon. College graduate na, iba doon, may asawa na. So, pero nakikita ko sa ngayon kasi yung mga, iba talaga yung pagkakaiba nung pagpastor ka talaga kasi alam mo, yung galawan dyan eh. Yung responsibility, hindi ka pwedeng mag-give up, pananampalataya din, ayun yung mga wala pa sa mga Pero darating yun. Kaya may preaching class din tayo. At least, kaya mo handle yung salita ng Diyos, basics, anong humarap sa tao. Yan. So, ganun. So, nasabi ko na yung training, no? Ibig lang pinapalaki, paano natin papalaki ng bata. Dapat, pati responsibility, meron din siya. So, kaya nga, ganda ng kwento ni Kuya DM, di ba? Totoo yun eh. Iba yung aral sa Bible, kahit basic pa lang yan, lalo na pag ilang taon, 2 taon. Iba yung galawan ng mga kabataan na lumaki sa Bible. Amen? Yun yung exactly pinag-usapan natin dito. May responsibility ka pala, hindi lang sa bahay nyo, sa society, sa Panginoon. And then sa gawain ng Panginoon. So hindi ka dapat, especially sa pinag-usapan, passive. Okay? Responsible ka dapat. Hindi yung kailangan mong pok nga. Galaw, attend, basa. Walang Calvinist. Okay? May another point dito, no, sa in the way that he should go. Pag tayo mga magulang, dito sa mga magulang, kasi tayo mag-train eh. So, dapat ina-observe mo yung anak mo, huwag mong kukumpara sa ibang bata lagi. No? Kasi minsan ganun talaga tayo, pero pag ma-observe mo talaga, iba yung bata pa lang, iba na yung kilos nito sa anak mo, yung kahit pag marami kang anak, iba-iba. So kailangan maintindihan natin na iba-iba yan ng gifts, no? Anong binigay sa kanila ng Diyos, yung wala sa kanila, iba dyan, mainitan ng ulo, iba tahimik naman sobra. Kailangan nating i-guide sila, okay? Ngayon, maganda sa Bible, kina-guide tayo, guide din natin yung iba. Okay, so ngayon, again, una lagi ang offer kaligtasan. Pagligtas na yan, medyo okay na. Pero again, huwag kang aasa na napakabait niyan dahil lang nasa church. Yung iba dyan, nandyan lang, kasi na-train silang umupo dyan, makinig. Pero maniwala ka, iba dyan, iba ang iniisip. Lalo na pag active ka rin sa labas, no? Siyempre, lahat kayo, nasa public school pa yung iba sa inyo. Iba-iba rin ang perspective na narinig nyo doon. Di ba? Siyempre, may media pa, may cellphone pa ngayon. So, talagang malilito ka kung yung nagte-train din sa'yo ay mahina-hina at ikaw din naman ay mahina din. So, kaya, tulungan po yan kahit saan, no? Sa school, sinabi ko, sige, tuturuan kita, pumasok ka. Gawin mo assignment mo. Kasi part ng pag-aaral yung assignment. May mga bagay na hindi kayang sa school. So, pag uwi mo, doon mo gagawin. Aalala mo yung tinuro. Magkakaroon ka ng mga katanungan. Next day, tatakil ulit yun. Kuha niyo yun, no? So, ano pa? Ngayon, pag tama daw, sinasabi ng verse,
Hindi siya mahirap intindihin. Pag naturuan mo yan ng tama, malamang sa hindi pa rin sigurado. Pero malamang sa hindi kung paano mo siya inubog. Kasi nga, hindi lang basta math and science and English yan eh. Pati yung sabi nga, temperament, ibig sabihin, baka wala kang pasensya sa anak mo, ma-reflect sa kanya yun. So again, depende din sa bata, may mga ganun eh. Kaya dapat maayos ang pag-train. Pag naturuan mo ng tama, yan sabi dito, hindi na siya naalis doon. Tama po yan. Sa music pa lang, sabi nga sa inyo, yung iba, walang sa rock and roll. Yung iba naman, gustong-gusto, hindi mo paalis doon. Kasi pag kung saan ka nasanay eh. Salamat nga ako, medyo na rin ako. Rock and roll din ako dati. So alam ko yung doon. Talagang nakakahalina yun. Pero, pag na-realize mo, may paraan ng Diyos, may paraan ng mundo. Kahit boring ito sa ngayon, tapos nakuha mo na, okay, ganun lang pala ang music. Pag lalito ng kalayo mo, ma-adapt mo, no? So, ganun. So, ganun pa rin. Part of the training and part of the, pag na-train mo sila doon ay masasanay na, ang malamang sa hindi na sila alis doon. Siya depart from it. So again, pareho yan, sama-sama mabuti. Pag nasanay yan ng sinungaling, nasanay yan ng walang kwenta sa kanilang church, ganun din, mahirap din i-win yan. Okay? So, pero again, may exemption dyan kasi ang katotohanan, ang kapangyarihan. Tandaan niyo po yan. Kaya nga may tinatawag na censorship eh, pansinin niyo iba. Bakit kahit magsalita iba, di lang pinapansin. Pero pag may ibang nagsalita at tama at accurate, pinapatahimik, minsan pinapatay. Si Jesus, pinatay. Yung mga apostol, pinatay. Pinulong. So, yun lang gusto ko sabihin doon. So, yung mga bata, hindi automatic 100% sigurado ganito gagawin nila. Pero, malamang sa hindi. Kung paano mo sila tinain at maayos din silang lalaki. At di na sila alis doon. Okay? So, inisa-isa lang sa verse, no? So, pangalawang area natin, so, yung responsibility. Tayo yung verse tayo dito. So, responsibility na. Sino magtuturo? Una, sino tagapagturo ng bata? Default. Mga magulang. So, bata pa yan. Nasa iyo na yan. So, dinidisiplina mo yan kung paano sila magsalita, kumilos, at huwag kumilos. Yan. Sabi dyan, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, titrain mo, dapat, of course, kabaliktaran ng wrath is love, patience, instruction, not anger. So, subukan natin silang i-nurture. Pag nurture, positive yun, di ba? Doon minsan, pinapalo din, pero parang halaman. Nurture, nalagyan ng nutrients, dinidiligan, pero minsan, pinupuron yan, no? Pinupuron. Normal po yan sa halaman, ganun din sa kabayo. Yung anak nyo, hindi kabayo, unless mga kabayo. Pero may ganung dealing, no? Sa mga bata. Okay? Then, Deuteronomy 6, very famous. Ito po yung kung paano ipapalaki. No? Ang tawag dito, nakalimutan ko naman. Shema, yan, the Shema. Kasi itong here, yan. Ano ba ito? Hear ye therefore Israel. Hear, O Israel. Yan, yung nagsimula yan, Shema. So dito, of course, ang Panginoon na mamahalin mo. Pero sabi dito, pag nakilala mo ng Panginoon, mahalin mo siya ng iyong puso, kaluluwa at ng lakas. Pero, ito doon naman ay ituturo mo. Okay, this words shall in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. So, kaya ako ito yung ginamit sa aking verse sa homeschooling. No? But again, ang hirap umpisa, no? I-absorb. No? Pero nung ako'y nagkataon kasi nga, nag-mission tayo dito, di ba? So, ito mga anak ko ay, siyempre, nag-aaral sa malayo, mahirap. Eh, may nag-introduce sa akin ito, saktong-sakto lang. Pwede naman na ganyan. Naku, baka mahal yan. Mahal talaga yung iba. Yung iba naman, parang ganun din. O, di sige. Kasi ito nga, totoo to eh. Nung nabasa ko to dati, paano yan? Paano yung teacher? So, meron na sila ituturo. Pero pag magulang ka, lahat holistic, di ba? Pati disiplina.
then paano sila mag-isip, magtiwala sa Diyos. Ikaw magpapakita yan sa kanila. Okay? At ang ganda nito, sabi, and shall talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, pag ikaw yung natutulog, nakahiga, di pa natutulog. Nakahiga, mangon ka, okay, pag nasa mall ka, kahit saan. Basically, yun lang sinasabi doon. Kasi nga, we teach by example. Okay? Yun. Tuloy-tuloy ko lang to, no? So, paano sila tuturuan? Ano yung paano nga sila tuturuan? So, syempre, nabanggit ko na, no? Model. Model mo kung yung dapat nilang gawin. Pag gusto mo silang maging magalang, dapat makita nila magalang ka. Kung gusto nilang gaaral ka, siya, gusto nilang maging matalino, gusto nilang palaaral, yung bata, dapat ikaw mismo nakikita niya nag-aaral din, nagbabasa, nag-pray, nakipag-usap sa tao ng maayos, umiiwas na kung gusto dapat iwasan. Teach by modeling. Okay? And ganun din, no? Nabanggit ko na yung panalangin, pagsunod sa Diyos, at honesty. Yan, kitang-kita yan, di ba? Laging ang nabanggit sa preaching yung ano eh. Nanay, nandiyan na yung Bombay. Sabihin mo, wala ako. Wala daw po siya. Nagsinungaling. Tinuruan mo magsinungaling. Bata. Ana, bili mo ang alak dyan. Ikaw, wag kang mag-aalak ha. Nakikita sa'yo eh. So, mahirap yun. Sinungaling ka, makukuha nila yun. Mapagkunwari ka, kung naman yan, tamad ka, makukuha nila yan. Kaya, consistent, pang-ilan ba ito? Pangalawa, consistent dapat. Ito yung ways kung paano tayo dapat magturo, model godly character, then consistent instruction. So, tinuruan mo siya ngayon, kanina sabi mo, masama ang mag-alak. Bukas, okay lang. Next time, bawal yan, bawal. Next time, okay lang. Sabi yung anak, ha? Anong makahilo, tatay. Kung may sinasabi ka, tinuturo ka, that consistent ka. Okay? So, yun. So, may maraming style. So, kahit dito sa church, sa pagsasalita, sa school din, no? May mga tinatawag sa Bible. Pag binabasa mo yan, may iba-ibang style, no? May poetry, may awit, may kwento, maraming solid doctrine, may mga proverbs, at may mga, madalas sa story pumapasok yung ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong iwasan, kasi nakita mo na yung karakter, napahamak mo, kailangan ko ba sabihin sa'yo na huwag kang ganun, no? Kita mo agad yun. So, teach them morals and faith through stories, parables, and samples. Okay? And then, kailangan nilang disiplinahin, pero dapat may pag-ibig na alam nila na pinalo mo sila para lang matuto. Then, ituro mo kung yung tama at mali ito, bakit mali ito. Ngayon, again, hindi nila agad maintindihan yun eh. So, kaya, minsan, hindi sila pwede mag-demand. Ikaw din naman, pag di mo alam, di mo kaya explain, bakit masama yung bakla? Hindi ko ma-explain eh, hindi ko alam eh, sabi. So, pero minsan, okay lang yun na hindi mo agad explain. Minsan, dapat actually, sabi nga sa namin, homeschool, dapat alam nila kung sino authority. Malinaw dapat sa kanila yun. So, of course, sa bahay, si tatay, and then si nanay. And then, kung may panganay, yan, bibigyan mo ng, pag nagmamature na rin yan, marunong na rin. Bigyan mo rin ng parang si Joshua. Give him a little honor, di ba, si Moses. Importante yun. Ang Diyos ay ganon din na, kahit sa trabaho, ganon yun. Okay? And then, balance, grace, and firmness. Tama ba ito? Hebrews 12, no? Ayan, tama, no? So, tayo ay pinapalo din. Okay, pero sabi dito, mamaya, yan, so bakit ka pinapalo? Hindi dahil para
ikaw ay crush, no? Ibig sabihin, para lang gusto niyang diktikin ka, hindi. Kasi sabi dito, lahat ng tunay na anak, lahat yan, pinapalo. Pero ngayon, iba na kasi yung philosophy nila, hindi pinapalo pag mag-isa lang. Magiging ano yun. Sabi sa Bible, biblical talaga yan, na pinapalo and then correct para galangin tayo, nakita niyo, and we gave them reverence. Okay? Ngayon, kung sa Diyos, sa magulang daw natin, pag pinalo tayo naman ay ginagalang natin yung magulang natin, lalo ang Diyos. Okay? So, ang maganda yung mga kwento nyo, no? Kaya nami-miss ko yung ganun eh. Basta totoo ha, mag-testimony. So, nagkakaroon ako ng idea kung ano ng church natin. So, yun nga, maraming hirap, pero lumalaban. Amen? Yun ang importante kasi hindi ka maniwala ka, hindi ka mamamatay sa panahon natin ngayon, hindi ka mamamatay sa gutom. Namamatay ngayon sa pagkain. Ako ngayon, nag-iingat na ako sa pagkain. Hindi nyo nabasa kanina yung satiate, di ba? Alam ko yung ibig sabihin satiate. Hindi satiate yan. Satiate, ibig sabihin nun, busog. O hindi ka na, hindi mo kumain. Kasi, meron akong tinitake dyan eh, yung ano ba? Yung chia seeds. Kasi maganda raw yun sa fiber. Ilalagay mo lang yun sa tubig. Busog ka na. Okay? Punta doon. Doon sa nakalimutan ko na. Pagkain. Anyway. Ayan. So, kaya gusto ng Diyos naman maging partaker tayo sa holiness. So, pinapahirapan sa kahirapan. Minsan, hindi tayo pinapabusog minsan ng Diyos eh. Wala nasa mo yung hirap, ma-appreciate mo yan pag pinagpala ka na ng Diyos. Unlike dong mga lumaking spoiled, di ba? Diskaya. Hindi na appreciate yun, kaya pinagyayabang na lang eh. Doon sila kumukuha. Kasi hindi sila sapat na kumain ka ng masarap. Hindi, dapat pakita ko muna sa iba to. Alam nyo kung kano to. Pakailan mo na dyan. Ganun. Okay, so, yan. So, i-correct natin kung alam natin mali. Sabihin, paluin, kailangan, sabihan. And then, may balance dito, no? Palo. Pero, yan. Pag panalangin natin, gabayan. Especially sa wisdom, no? Kasi yan talaga yung magdadala sa kanilang bandang huli. So, tama na yung pinapalo natin minsan. Pero, pagsabihan, alamin bakit ka pinalo. Bakit? Oh. So, huwag natin hayaang sumama naman loob sa atin. No. Medyo detalyado tayo ngayon, ha. Pray for wisdom and for the child's heart to be receptive. Yan. Pag nakikita mong hindi nakikinig, wala kang magagawa dyan, maniwala ka. Daming example sa Bible, even mga anak nga ni Samuel, ni Aaron, ni Eli, mga ano-ano. Ang hirap nun. Pag mahal mo yung anak mo, hindi mo pwedeng hatawin lagi. Nakukuha sa panalangin and then, yun nga, gamitan ng wisdom. And recognize that ultimately God's Spirit works in the child's life. So, parang kaninang point natin, second point kaninang umaga, bandang huli, ang Panginoon ang may mas makapangyarihan at wisdom na kayang magpasunod, magturo sa ating mga anak. Parang ako lang yan, pag nakaupo ako dati, nung ako yung dyan sa upuan nyo, ako yung Tony Pastor, yung ba doon, paulit-ulit na. Pero nakatutok ako, inahabangan ko yung talagang kailangan ko. Habang nag-repeat siya. Kaya nga natuwa ko yung kanina, may makapuha siya eh. Ganun yun. Yun. Kaya salamat, nag-testimony kayo. Parang nag-gauge ko kung ano yung may nangyayari sa atin. Kasi ang hirap nagsasalita lang dito, naintindihan kaya nila yun. Di ba? Kaya, yun, bandang huli, Lord, di ko kaya tong anak ko, di ko alam bakit ganito, di naman tayo psychologist nga. Sa bagay pala yung psychiatrist, bagay yung psychiatrist. Sa, Physics. Ay, psychiatrist, ano rin eh. Psychology. Okay. Ayan, so, totoo yan, hindi ka psychologist. Doon yung ba, kiniklaim na question. May mga ganun din, nakilala ko.
pinausap ka pa lang, alam na kung ano yung confidence level mo sa trabaho. Kasi nga, nag-aralan nila yun. Pero ultimately, ang dami pa rin. Ang science lalo na ng tao, hindi mo matatansya yan. Kaya bandang huli, pinapuntahan sa atin, mga anak natin, ating pamilya, may mga simpleng tao sa atin lalo na, di ba? Ano mo yan? Mag-aaral ka muna ng psychology para mapalaki mo yung anak mo. Hindi, asa mo sa Diyos yan. Hindi mo kaya yan. Pero yung kaya mong alamin mo. May gano'n namang level of Diyos sa atin. Hindi gusto ng Diyos na asam sa kanya lahat. Okay? Ngayon, parang sa mapa na naman tayo. Naalala ko na naman yung aking maps, di ba? So, dito ka pupunta. Okay, dito ka pupunta. Maraming path doon. Pero may mas mabilis. So, minsan, alam mo na yung mga bata, ay, laro muna ako. Pwede naman muna. Ganun eh. Kaya yung anak daw ni Pastor Ray, ano din yun eh, mag-i-engineer yun, pero marunong sakyan. Mahilig ka talaga eh. So, yung iba, nag-sideline, ganyan. Kaya kayo, sabi ni Bal, palitaw siya dati. Kasi nga, sinusubukan niya yung mga ano eh. Hindi mo alam eh, di ba? Pero maganda dito, pag maayos daw yung training ng bata, kahit pa lumihis siya, isa, dalawa, pag alam niya yung patutunguhan niya, alam niya yung pinaka-compass niya, di man alam yung mapa, alam yung pagkakaiba ng compass sa mapa, di ba? Yung compass, lagi nakaturo lang yung sa isang direksyon. So kung mapaligo ka man dito, babalik ka doon sa tamang direksyon, pwede kang bumalik. Ganun po yung magmaayos yung ating pagtuturo. Hindi yung masyadong spoon feeding na ito lang gawin mo. Bakit po? Hindi, basta. Hindi niya alam kung saan siya tutungo talaga ultimately. So tayo, daling i-point sa Bible, ang Diyos, handa masunod. Kung magkamali ka man, handa siya magpatawad. Bumalik ka lang sa Kanya. So yun, magandang compass yun. So yan, kaya dapat ganun training natin, hindi yung sa akin ka lang susunod. Kahit tayo dito, pag umalis kayo dito, talaga nagkasama tayong loob, ayaw mo sa mukha ko, napahiya mo ano man nangyari. Maghanap ka na maayos sa Baptist Church, hindi walang personalan yan, doon ka. Ganun tayo dito, kaya maganda yung ano natin, structure natin. Wala ano dito, kasi may nangyayari talaga yun eh, personal, may nasabi akong pinarsunal naman. Ayoko na sunod kasi sa pastor, ganyan eh. Sige nga, kung totoo kang sa akin ka lang yung problema, ayun yung another Baptist Church. Di ba? Kung ayaw mo pa rin doon, hindi sa akin ang problema mo talaga, sa Diyos ang problema mo. Ganun po yun. Okay? So, long-term perspective, doon na tayo sa long-term perspective pag tayo nagtitrain. So, alam niyo naman na tayo dito lalo sa church, but especially kahit sa bahay, I believe, kaya yung ibang magulang, may anak na, gala pa rin, may anak na, sarili lang ginagawa. Kasi yung para sa kanila, anak na, inanak kita, pag-aralin kita, pakainin kita, okay na. Mababaw at maigse yung kanilang pananaw sa kanilang anak. Ay, anak kita, bahala ka na, pinaaral lang kita. Tayo mga Kristiyano especially, binabasa mo yung Bible generation after generation after generation. And then, nakita mo yung judgment ng Diyos. Pag may nagtiwala sa Kanya, sabi doon, hanggang 4 na henerasyon, ma-influence mo yan, kilala ka pa yan. Kilala nyo ba yung lolo-lolo nyo? Tayo, hindi na nga eh. Eh sa kanila, sa konti nila eh, di ba? So, kaya marami po dyan, na-influensya nung sumunod, yung sa Jeremiah na ano natin. Ganon din, sa kabaliktaran, sa opposite, sa negative, pag may loko-lokong king, marami susunod doon, di ba? Sa panahon natin, pag naipasa yung divorce, yung kabaklaan, ay, okay lang yun kasi sabi nyo anong mga mayor natin eh, ng presidente natin, ng pope natin eh. So, nakaka-influence yung ginagawa natin sa next generation. Kung anong tinuro mo, kung anong pinayagan mo sa generation natin. Ito yan, uso na naman yun, yung ID nga, tawag dyan. Digital ID, yan. Pag pinayagan natin yan, in the name of comfort, para komportable tayo. May ko-control na sa taas, di mo alam, di mo naisip yun.
Tayo kahit paano, malaya tayo, pwede tayo, kahit talagang nagkamali ka sa buhay, makakabangon ka. Eh paano pag may mataas kang nakalaban or something? Nag-preach ako dito, nakita ko ganyan, sabi ni ganyan, ganyan daw yan. Ako, pwede kanyang tanggalin agad. Yung pera mo, pwedeng i-freeze. So pag pinayagan natin sa kawawa yung mga anak natin, nakuha niyo ba yun? So ano pa, yan, yung mga simpleng policy natin sa church, sa bahay nyo. Especially sa church kasi talagang ano dito eh. Kita natin eh. Sa history ng churches daw, ng Baptist churches. Salamat, may mga nagsulat na naniniwala ako doon kasi perfect sense. May perfect sense. Pag nag-compromise ka sa Bible, sa damit, saka sa music, papunta ka na doon. Meron na naman ngayong umalis na sa fundamentalism. Si Joe Jones. Hindi ko na kilala, hindi ko hinanga. Pero medyo nakahilera dati ng mga Baptist na stricto yan ngayon. Ayoko na maging Baptist. Ano ko sa'yo? Ganun eh. Hindi siya ang una. Lahat po yan, mga Pentecostals, alam mo nyo kung saan nanggaling yan. Tingnan nyo, history niya. Anong klase ng nagsusulputan. Lumayo yan sa tama. Dahil either hindi enough, yung pagtuturo sa kanila, or talagang ayaw nila. Pag nagrebelde ka talaga eh, ultimately, mga adults na tayo. Hindi ka mapipigilan. Pero yun nga. So pagsunod, sa katotohanan, mapapabuti ka at yung mga sunod sa'yo. Then sana yung mga sumunod sa'yo. Gaano kalalo yung pagtitiwala mo sa Diyos, makikita nila, mga balitaan nila yun. Bakit nga ba bawal ang bakla dito? Kasi last gantong taon na pinagbawal yan, ganyan. Eh, ba't pwede sa atin ang ganito? Kasi nung taon nito, pinayagan yan, at ganyan-ganyan. Doon iba dyan pwede ma-reverse, kung alam niyo yung nangyari sa US sa abortion. No? So, around 1970s, may nanalong kaso, pinayagan yung abortion. Once na binayagan yun, pasa-pasa na yun. Eh, ba't sila pinayagan ng Supreme Court yan eh? Walang masabi yung mga Kristiyano ngayon. Pero na-reverse din yun to some degree. Sana nagkaintindihan tayo. So again, mag-ingat sa tinuturo nyo sa kung sino. Lalo yung mga kabata natin, anak natin. Dahil yan, ang point dyan actually is, ang ating training sa kanila is long-term. No, ang bawat anak at bawat bata natin, investment yan sa eternity. Imagine nyo, maging soul winner yung mga yan. Again, yung mga Baptist na iba, hindi na soul winner. Yung iba, nababalik. At least na-influensyahan kasi. Eh, paano kung puro Baptist gano'n sa na ng once a year, soul winning trucks lang, distribution. Hihina ng hihina yan. Eh, kung di ka pumayag. Kasi sabi sa Bible, pambira, anong gagawin natin? Ang rate ng birth rate sa Pilipinas lang, nung panahon pa namin, 2 baby sa loob ng isang araw. Yun pa lang namamatay. 2 tao sa isang araw, 2 namamatay sa Pilipinas lang. Ang pinapanganak, hundreds. Oh. So, sabihin, ang daming naubuhay, ang daming namatay din kasi mga gera, pag marami ang gera. Pero yun ang normal. So, ang daming tao, kung di sila matuturuan, ang mabagal tayong soul winning, wala mangyayari sa ating lalamunin ng mga kulto yun. Alam naman yung mga kulto, ang ano nila is sanlibutan yan eh. Malakihan, meron silang resources sa sanlibutan. At ang tao, susceptible doon. Ibig sabihin, madaling maakit ng mga kamunduhang kapamaranan. So, pero kaya rin ng Bible yun kasi kailangan masipag tayo. Okay? And then, what else? So, yan ay long-term investment, even to eternity. And then, yan nga, dahil sabi kanina, balik tayo sa Proverbs 22. He will not depart from it. Ibig sabihin, may foundation yun, no? Babalik siya sa foundation niya kung sakali mang siya ay maligaw for temporarily, yan. Dapat, kaya tayo gano'n, ligtas ka, anak ka ng Diyos, kahit ano mo yan, sa langit ka. Kung pinaniwalaan niya talaga yun, pag may nagturo ng iba, dali, iba na yung tinuturo mo eh. Malalaman nila, okay?
So, very, ano yan, kaya huwag na tawarin sa doktrina. Next is Galatians 6. Galatians 5 tayo kanina, ngayon naman 6. Ito ano lang to, no? Sabit lang. Sabi dito, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So, kung sinasabi niya kung anong gawin mo, yun ang aanihin mo, di ba? Tinanim mo. Pero saan ba ginagamit yung term na tanim, di ba? Madalas yan is, maliit pa lang, and then, matagal magbunga. So, kung nagtanim ka ng kalamansi, bunga yung kalamansi. Pag tinanim mo ay mansanas. So, kung tinutukoy obviously dito, hindi halaman. Mga ginawa mo sa buhay, basically. Kung nag-aral ka na maayos, maganda yung work habit, study habit muna, then work habit, aanihin mo yan. Again, so mabilis mag-isip, organisado, na-train yun ng bata, hindi yun basta ganun-ganun lang. Ang talino yun talaga, pinaka siya matalino. Hindi yun din. Hindi ganun po yan. Maraming matalino pinanganak, napabayaan, mayabang, hindi na-train, hanggang yabang lang. Magaling talaga, magaling mang-asaw. Mga ganun po eh. Pansin ninyo iba, magaling sa ganyan. Kaso, sabog-sabog. Bandang huli, yung yung pinili niya sa buhay niya. Ba't niya pinili yung ganun sa buhay niya? Desisyon niya ganun. Alam ko, matalino yan. Hindi basta-basta. Kaya yung idea dito, he that soweth to the flesh, shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. Okay, huwag niya ano sa kaligtasan na yan ha. Ang ano lang dyan, yung mga pang spirito, tsaka pang flesh. So, pag ikaw ay tamad, mahirap, makabangon agad-agad. Pero pag ikaw, nasanay ka, Bible, ang dami mong aanihin, yung iba, parang hindi alam kung saan ang galing yun. Bible din ako. Alam mo, ganun lang. Pag nagtanim ka eh, yun yung idea ng sowing and reaping. Pag tinanim mo, tama ha. Tiwala ka una sa Diyos, kung ano man yan, may aanihin ka dyan. So, relate natin sa mga bata. Tinanim ko yung anak mo, talagang pinanalangin mo, ginabayan mo, dinala mo sa tama, makakaasa kang, nagbunga yan, maayos din na bunga. Okay? Madalas kinakumpara po yung halaman sa atin. Kasi long term po ang ating buhay, hindi yung basta mabilisan lang. Ngayon, yung ibang religion, ganyan eh. Sige, punta ka na dito, worship ka na agad, di ka pa kaligtas, worship, ano yun. Well, lakasan mo pa, mukha ka spiritual, ulit-ulitin mo, Jesus, Jesus. Sarap na feeling. Ano yun? The flesh pa rin yun. So, in a way, nakatanim mo sila ng konti doon kasi Jesus eh. Pero ang dami ng experience sa mga ganyan, hirap kausap. Spiritually prideful. Okay. So, last. Paano natin gagawin to? Ano application natin? So, tayong mga magulang, guardian, church leaders, of course, pag binakita tayong bata, lalo na pag talagang mabalik sa church, maasa, at parang ano natin yung prospect yan, maturuan, mataniman, at later, baka mas magaling sa'yo. Mas maganda, mas magaling sa'yo. Kung magaling ka rin magturo, ha? Kaya yun, tingin ko sa inyo dito lagi, di ako nang bobola. Nasa isip ko kayo lagi. Yun. So, pag nakita mo yung mga batang yan, anak mo man yan o hindi, take the responsibility seriously. Okay? So, ngayon, reflect tayo na what kind of example I'm setting for my children in my care. Anong sineset mo example? Reflect tayo ngayon. Isipin nyo na ngayon. Anong ginagawa mo na nakikita ng anak mo? Masipag ka ba? Tamad, sinungaling, matapat, makatotohanan? Isipin mo na ngayon. Ganun din kayo, mga bata. Kung nakita nyo may mali, walang perfecto. Okay? Pero hindi tayo nagpapalusot. Still, wag mo na rin sundan kung may mali ang magulang mo. Matalino ka, advantage mo, may Panginoon ka naman. Na-perfect, siya yung sundan mo. Okay? So, pero yun, magiging example ka rin. No? Sa iba. So, yan, sa love life pa lang, umpisahan nyo na maayos yan. Wag maayos yan.
Kaya masyado magmadali, panalangin nyo ng gusto yan. At pag nandun na yung blessing, huwag yung pagmayabang, gamitin nyo, pasalamat kayo sa Panginoon. And then, yun, maglingkod kayo sa Panginoon habang buhay. Wala nang sasaya dyan. So, paghahanda lang yan sa langit, basically. So, hindi yan sayang ang paglilingkod natin. Okay? Ngayon, sa mga bata, alam nyo na. Nabanggit ko na sa inyo. Kaya natuwa ko kayo rin, no? Challenge sa atin to, amen? Yan, lalo yung mga anak ko. Lahat hindi naman lahat. So, pero may mga advantage kayo, wala si Rain. Pero, bakit nakabangon pa siya, no? Kita nyo ba yun? Alam nyo po yung buhay ng bawat isa sa atin dito. Si DM. Pastor Lito, yun din yung nakita ko dun. Maganda kayo Pastor Lito. Di pa nga siya Kristiyano, may mga buting asal na rin eh. Kaya, ang lagi sinasabi sa kanya, masunod rin daw sa nanay. Ito yun, patutunan nanay niya yun. So, bandang uli, ayun, kaya blessing. Mabalitaan lang ng ibang tao yung buhay mo. Makumpara nila yung buhay mo sa buhay nila. Ang laking nun, puwersa nun. Parang hindi mo may tatanggi yun. Hindi mo siya, mahirap ako, therefore, mag-iinom na lang ako katulad ng mga karamihan ng pwede kang umiwalay doon. Nakita mo na nga hindi maganda eh. Nakita mo kayo ng tao dyan na parang walang pag-asa buhay. Ang dami. Ay, kayo naman. Appreciate niyo yan. Huwag niyong sayangin. Amen? So, develop godly habits. Yan sabi ko, pinapollow ko kayo dyan ha. Asa ako mag-follow minsan sa panalangin. Pero minsan kailangan ko trabaho ko din yun. Alam ko minsan, nasa bahay na ako, wala na ako sa church. Nag-church na nga ako eh. Basa pa rin. Parang assignment, di ba? Alam niyo assignment, di ba? Ayun. Assignment yun niya. Hindi naman napakahaba dyan eh. Kayo nga mamimili. Isang chapter. Umpisa mo sa ako mas gusto ko yung isang chapter ka everyday. Everyday, isang chapter everyday. Pag nakakuha mo na yung discipline ng isang chapter everyday, gawin mo dalawa. Kung makalagpas ka, balikan mo. Isa, dalawa. Ay, kayang-kaya kong dalawa eh. Tatlo, dalawa, isa. Ay, nag-skip. Okay lang, balik mo ulit. Kayang-kaya mo na yung 3, 4, ganun. Disiplina po yan, pray. Yung pananalita lang natin eh. Napaka-importante niyan. Yung kaya, sabi nga sa James, di ba? Pag kaya mong pigilan yung dila mo, ang lakas mo. Mas malakas ka pa sa... medyo exaggerated yun, pero totoo rin yun. Sabi rin sa Proverbs, even a fool, when he keepeth his peace, is considered wise. Ganun lang kasimple. Minsan, huwag ka masyadong masalita, huwag ka masyadong mabilis. Diyan nag-uumpisa minsan wisdom. Iniisip mo yung bawat salita, bawat action, at yung even yung choice of words, kung ito sasabihin ko ba, ito yung gamitin kong salita. At talino ka nun. Ngayon pa, God rewards diligence, patience, faithfulness in raising children. Sorry, gano'n ako. Doon tayo sa mga bata, no? So, respect authority, develop godly habits, and then, sabi sa lesson natin, never underestimate the power of daily instruction and prayer. Kasi sinabi ko na pati Bible reading. Walang call me dyan. Hindi mo ako, hanggang ngayon, hindi ko makakabisado yung Bible eh. Ano kayo, may lesson lagi yan. Basahin natin. So, tapusin natin. Anong matutunan natin sa simpleng verse na to? Balik tayo. So, dito lang talaga sinabi to. Hindi niya na inulit kasi nga medyo obvious to eh. Di ba? Train mo turuan mo yung anak mo. Pag tinuruan mo yan, hindi na siya alis dyan. So, magandang katagalan dito. Nasa children are a divine trust. Okay, Psalms 127. Sabi doon, so 1, lo, children are inheritance of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Sa iba pala yun. 127:1, sabi doon is, sa, ano yun eh,
keepeth the house. Except the Lord build the house, yung house niya, pamilya, no? They labor in vain that build it, except the Lord keepeth the city, the watchman waketh but in vain. So pag sino naman tagapagbantay sa bata? Siyempre yung lalaki, no? So kinukumpara siya sa malaking city, may watchman yan, hindi man siya yung mayor, pero still siya yung nag-watch. So importante na gawin mo yung dapat mong gawin. Pero later, dito yan sa mga, ito na pala, chat, verse 2 pala sinabi ko, no? So mga bata, and then, yan, maganda maraming anak. Pero, ayan, so, as arrows in the hand of a mighty man, so are children of the youth. So itutudla mo yan, depende kung paano ka mag, ano. Sabagay, pamatay kay Ahab, ganun eh, no? Ganun lang eh. Kasi yung Diyos ang nagpaan eh, sa pool. So, pero huwag tayong tsamba-tsambahan sa ano. So ngayon, tayong mga tatay, alam mo yung kakayanan, yung kahinaan ng anak mo. Diba? Ikaw minsan mamimili, saan mo siya ilalagay. Amen. Definitely sa church siya, huwag mo sabihin, ay yung anak ko hindi pang church to eh. Ha? Kasi ano, masyado siyang ano, matalino, gano'n. Masyado, walang, nakakalungkot lang yung mga anak ng pastor na gano'n eh, wala sa church. Parang sampal sa magulang nila yun. Nakakuha naman nila yung katap, masiguradong may reward din sila sa langit. Na negative. Okay. Balik tayo sa Proverbs. Gusto ko sabihin, ayan, so let us commit, guide, instruct, and pray for our children, trusting God to make their path righteous. Okay? Habang napalaki mo sila, panalangin, hindi yung puro, so, pinakain na kita eh, wala ka na. Masyadong maikli yung vision mo doon. Mababaw. Naalala niyo po yung nabanggit ko dito, bakit tayo may church ngayon? Sa aking Christian life, pwede naman maglingkod kahit nandun ako sa Diadem, di ba? Pero na-realize ko, sinakalala. Mas marami akong magagawa at mas specific. Pag may sarili kang church, may supporter ka, yung gusto mo exacting in-instruct sa'yo ng Diyos, ganun ang gagawin mo. Pag nasa ka, hindi ka makakakilos doon, of course. Limitado ka ng galaw doon. Ano lang ng pastor mo, di ba? So, hindi ko inaano si pastor, pero in a way, ganun nakita ko. Hindi ako makagalaw doon kasi lumalago ako eh, sabi niya eh. So ngayon, malaya tayo ngayon. Hindi lang madali. Okay lang. Bawat isa sa inyo, para kayong araw. Nagka-practice din ako ng gano'n. So committed naman ako. So sana kayo din. Lalo mga anak nyo. Tingnan nyo mga anak nyo. Saan nyo ginadala yan? Diba, wala pa. Kung wala pang anak, nasa utak mo na yan eh. Pwede yun. Sabi nga daw ni Alexander the Great, kung daw nagkakamali. You can teach your children 15 years before they are born. Kung tama yun, alam ko 15 years yun na nasa bading ata, hindi ko alam. Hindi ko alam, wala kasama kasi. So, pero totoo yun, no? Wala ka pang anak, pero hinahanda mo na yung sarili mo, ano yung tuturo mo sa kanila later. Kasi inaaral mo na eh. Pag alam mo na, ito yung alam mong tama, ito yung gagawin mo, ginagawa mo na, minsan di mo kayang gawin mag-isa lang. Kung kailan ipapasa yun. Next generation, no? Anak, hindi ko nagawa, hindi ko na-discover yung ano mo gusto nyo discover. Yeah. Nari ako, gusto kong maligtas ang 1,000 tao, anak. Kaso naka-10 lang ako. Kasi tamad ako, pero late in life, natuto ako. Ito pinapasa ko sa iyo ngayon. Ang hirap naman yan tayo. Yun lang. Ito kung naturuan mo nga siya, di ba? Yung pangarap mong dati, na hindi mo natupad, partly finished, igagawin naman nila ngayon. Tuloy-tuloy, lalo tong gawain ng Panginoon, tuloy-tuloy to, hanggang magunaw ang mundo. Hindi kang pakayaman ang gusto ngayon. Wala, gugunawin lang yun. Bilis natin Sinamuhi. Anyway, so medyo simpleng lang kasi naisip ko kanina kay Rain. So nakakatuwa na si Julia din, laki-laki na. Crush-crush na rin daw yan.
Si Rapi, pambihira. Si Rapi, ang liit dati, di ba? Nakita niyo yung tipis, lalo si Essie, di ba? Kaya't payat pa nga ni Essie nun. Sige, parang, di ba? Sana natutunan niyo, dapat yung matutunan, panindigan niyo. Manalangin sa Diyos, balaan, planuhin niyo buhay niyo, amen? Ano niyo plano? Anong plano mo? Pag andyan ka sa upo mo, nakangiti ka, pag andito, hindi. Tinatakpan mo pa yung mukha mo. Nakita ko na, binaligan ko yung mga tugtog niya eh. Sabi niya. Ganun. Hindi mo na lang. Ang hirap, ako nahihirapan eh. So, planuhin niyo na buhay mo ha, Mark? Nakuha mo. So, di mo kailangan mag-isuma cum laude. At least, di ba? Sabi nga sa'yo, progress, continuous progress, hindi pa ganun. Salamat nga, nakapag-memorize siya, di ba? Si Mark, kompleto eh. Amen? Medalya to. Tapos na ba tayo? Hindi, 4 pa lang na, 1 linggo pa. Oh. Kayang-kaya eh. Hindi mahirap yan. Lahat ng studies na ginagawa nyo ngayon, yun ang basic, kabisado. Yun ang basic niyan. So, sa aming mga programmer, ang basic ng programming daw, string manipulation. Yun lang yun, sabihin eh. Pagkaya mong 1, 2, 3, print 1, 2. Yung iba, pinakomplikadong ganun lang din yun. Magkakaroon ng function ng interface kung saan. Hello world lang eh, hello world. Ganun ang lahat ng learning naman, kabisado. So, nakita, sinabi. Ano mo din, parang itong mga bata. Sunod lang. Kanta. Ito nga sa iyo, ang galing magbasa pala eh. Are you angry? Don't shout ha. While reading, you just read. Okay? Okay, pray natin. So by the way, again ha, lagi may magkapatid kayo. Isa na natutunan ko sa trabaho din to, ganun din. Pag nasa trabaho ka na, matino ka, ikaw yung sundan nila, nag-supervisor ka agad, ganun po yun. Matino ka na, pagkatiwalaan ka. Ikaw na ngayon na magte-train. Ay, asaw naman mag-train eh. Pero pag naggumaling sila, sabihin, ang galing mong magturo ah. O dito ka na. Hindi ka, huwag kang tamad. Natutunan ko, late ko na natutunan yun. Sorry. Kaya tinuturo ko sa inyo ng maaga. Yan yun. Huwag kang tatama rin sa iyo din. Sabi nga, marami na siya train dito. Amen? Amen. Pastor siguro to. Hindi natin alam. Hirap talaga, pero ganda ng usapan nyo kanina, ang love life ha. Basta magasarap yung mga kwentuhan kasi rin eh. Pero itama nyo, no? Sa Bible, laging ganun eh. Yung mga asawa nyo, anak nyo, ganyan. Ganun ang pagtingin sa buhay, hindi yung mababaw ka lang. Ang alam mo lang ngayon kung anong chismis na latest. Saka anong bagong laro. Bakit naman. Okay, let's train the next generation, kung ano man yan. Yan, music, turuan nyo. Nakita sa Maraya, ganun din yan eh. Turo-turo lang din yun. Isa, dalawa. Ngayon, naturuan mo yung isa, turuan mo ulit yung isa. Tapos yun na, natuto na, tuturo na ng iba na naman yun. Music, soul winning, pareho lang yun. Isama mo, ikaririn mo. Ganyan tayo. Okay? This time, let's pray. Maraming salamat sa simpleng proverb nito, Lord. Nakita namin. Salamat, pinagpala niyo kami mga kabataan din dito, Lord, na I hope and pray, Panginoon, gamitin niyo po sila, gamitin niyo rin kami sa kanila. Gaya ng kung paano niyo kami tinuruan before. Pinapasa lang namin ang blessing, Panginoon, para wisdom na ipasa sa amin. I pray na kayo pong gagabay sa bawat isa, tulungan yung bawat isa. Ang lingkod, Panginoon, hindi kami napakagaling. At ang salita niyo, Panginoon, ay establish yun, andyan na yan.
So, kailangan paniwalaan, aralin din, at magtiwala abang kung saan level kami ng maturity. Sumunod na kami yung mga magagawa namin ay gampanan na. Panginoon, salamat sa progress, Panginoon. I pray na tuloy-tuloy yung bawat isa sa individual growth. But maging conscious din kami sa corporate growth namin, Panginoon. Kaya hindi kami makasarili lang dahil may kasama kami lumalago, Panginoon, at naapektuhan namin ang bawat isa kung kami po ay magiging magpapala or kamaligtaran nito, Lord. So, I pray maging conscious kami dyan. Salamat po, Lord. Ingatan bawat isa. We pray for Pastor Lito especially. Yung kalooban sa kanya, Panginoon, matupad. Yung ano yung makakabuti, Panginoon, long term. Po, kung talagang kalooban niyo yung matuloy, I pray na ngayong provide ng pangailangan nila. At ngayon po, Lord, sa Soul Winning Sabado, ingatan niyang bawat isa, magligtas ka ng kaluluwa, bigyan kami ng magandang panahon din. And then fellowship din after, Panginoon. Again, napakaraming blessing. Salamat po dito, Lord. May kaarawan, anniversary, Panginoon. Kayo po lamang magtaas sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, at kayo po yung maluwalhati. Kayong may taas, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.